Alarma sa New York, banta ng giyera ng atom. Ito ay tungkol lamang sa isang eksperimento, ngunit ang mga tao ay mas masahol pa. Ang mga ilalim ng lupa ay nabago sa mga bunker. Sa loob ng 2 minuto, ang alarma, walang laman ang Times Square. It looked as though World War III. Sa oras na iyon, mukhang patungo na tayo sa ikatlong digmaang pangdaigdig. Maraming tao ang may kakaibang pakiramdam na iyon. Dapat itong maaresto. Ang pagsabog ay lumilikha ng gulat sa kanluran. 4 na taon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang Unyong Sobyet ay mayroon ding atomic bomb. Ito ang simula ng armamentong atomika. Sa Los Alamos, ang bayan ng atom bomb, ang bagong plano ay ipinanganak upang lumikha ng isang mas mahusay na baril, ang hydrogen bomb. Ich war der Überzeugung, dass was gemacht werden kann. Aalala ako kung may posibilidad na mangyari kaysa mapagtanto. Ang tanong ay iyan lamang, sino ang gagawa nito? Para sa akin, mukhang walang kapantay kung nangyari ang lahat sa US. In den Vereinigten Staaten gebaut würde. Eniwetok Atoll, 6,000 na kilometro mula sa mga beach sa California at talagang malayo sa pakikitungo sa Cold War. Sa oras na iyon, lahat kami ay nabuhay na magkasama, ang aking mga magulang, ang aking mga lolo't lola. Hindi kami nagutom, mayroon kaming lahat at namuhay ng maayos. Ngunit ang mga araw ng kaligayahan, pagpapatalsik mula sa paraiso, sa isang ngiti sa mga kamera ng balita. Bumaba ang mga sundalong Amerikano, walang hinala. We knew nothing more about radiation than we knew about the sunshine. Wala kaming higit pa tungkol sa radyasyon kaysa sa sikat ng araw. Sinabi nila sa amin na maliligtas kami. Hindi ito magiging problema, sundin lang natin ang mga tagubilin. At kami ay bata at walang muwang, sapat na hanggal upang magawa iyon. Kuha din ng Amerikano ang Mike, ang codename ng bomba. Wala pang 1 minuto mamaya. Nabubuhay kami sa pinakamalakas at napakalaking pagsabog na nakita ng sangkatauhan. Sisimula ang huling countdown. Minus 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ito ay isa sa mga pinakakahangahangang sandali ng buhay. Isang pag-iisip ang tumatakbo sa aking isip. Oo, iyon lang. Dapat itong gawin tulad nito at ang kasaysayan ay naging bagong direksyon. Taken another small sudden turn. Naging kasaysayan ang bomba. Ito ay tulad ng 10 milyong tonelada ng TNT ang sumabog sa pagkakataong sabay. Tulad ng Hiroshima, pinarami ng 750. Sa lahi ng kabaliwan ay una na naman ang mga Amerikano. Ang paraiso ng Pacific Ocean ay sinira nila sa impyerno sa mundo. Nawala ang Eluge Lab mula sa mapa. Nagtagumpay ang eksperimento. All test items seem to be swept clean. Lab is completely gone. Nothing there but water, and what appears to be a deep Ich habe sofort telegrafiert. Nagtelegrapo ako ng mapilit sa Los Alamos, gayunpaman hindi ko dapat ginawa ito. Gumana ang hydrogen bomb at lihim ito. Ang buong teksto ng telegrapo ay, ipinanganak ang aming anak. Ang iba pang, ama, na pag-aalinlangan. If there's another world war, Sa kaso ng bagong digmaang pandaigdig,
Ang ating sibilisasyon ay nanganganib sa pagtatapos nito. Kailangan nating isipin kung talagang gagawin natin ang lahat upang hadlangan ito. Sinabi ito ng ama ng atomic bomb. Ang mga naninirahan sa atoll ng Pacific Ocean ang mga biktima ng larong iyon na nilalaro ng mga kapangyarihang pandaigdig. Wala na armiro. Ang nadama ay walang magawa. Wala kaming anumang kagamitan, ni kapangyarihan upang arestuhin. Merong pagkaminakar kang manchabrewat. Hindi mapigil. Ang huling countdown sa pangalawang bomba. Ang pangalan nito ay Bravo. The sun was coming up in the west. Ito ay tulad ng araw na sumisikat sa kanluran para sa amin. Ang nag-isa lamang na mataas ay isang kumislap ngunit hindi ito tumataas tulad ng araw ngunit mas katulad ng isang kidlat na bola. 1,000 beses ang Hiroshima. Ang pagsabog ay mas malakas tulad ng inaasahan na dati. Ang kabote ng bomba ay may taas na 15 kilometro. Napakalaking pagsabog nito. Narinig namin na kumbinsido na winawasak nito ang buong isla ng Rongelap. Matapos ang pagsabog, ang umuulan ng puting sukat. Ang mga tauhan ng bangkang Hapon na Happy Dragon ay lumutang sa ulap ng radioaktibo. Bumaba ang 23 mangingisda, namatay ang isa sa kanila, kahit na mas maraming biktima. They felt that the cause of Ipinaliwanag nila na talagang gumagawa sila ng mga pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan. Ilang aksidente ang hindi maiiwasan sa kagaya ng sitwasyon, kahit na napakalungkot nila. were inevitable, even though unfortunate. Pinagsisisihan na ang hindi kanais-nais na hangin ay nagpapabilis sa nagniningning na mga abo sa direksyon ng isla ng Rongelap. Nagbibilang ang mga Amerikano dito. Ngayon sinusuri nila ang mga kahihinatnan. Hindi pa posible na makalkula ang kabuoang halaga ng pagkasira. Ang aking unang anak ay ipinanganak na walang gulugat. Siya ay ganap na malambot. Ipinanganak siyang patay. Sa mga taon pagkatapos ng Bravo, ang mga unang biktima na mamamatay sa thyroid cancer. Karamihan sa mga bata na nakatira sa isla ay nakaranas sa mali siyang tumor. Mula sa kanila, ang ibig sabihin ng Bravo ay ang nakasisilaw na tagumpay. Sa oras na iyon, ngayong mga araw na ito ay kabilang din sa biktima. We're guinea pigs over here. Kahit na kami ay mga guinea pig. Sinabi kong sa mga susunod na 40 araw, hindi kami bababa sa anumang bagay pagkatapos ay nakalayo kami. Hindi ko magawa, may kanser ako. Ang pagsabog ay dapat na may garantiya upang masiguro ang kapayapaan. Ngunit sa kabaligtaran nangyari ito, sinira nito ang lahat ng kapayapaan sa paligid. Kami ay napakasaya nang mabubuhay pa rin kami bilang isang buong pamilya. Sa mga panahong ito, kumalat kami dahil sa mga kakilakilabot at kakilakilabot na mga bagay na nangyari sa amin.